Pag-uusapan po natin ngayon yung mga about family. Ito na po, napakahalaga bilang ama at isang tatay. Ito yung isang magandang desisyon na gawin natin. Alam niyo po, marami tayong desisyon na gagawin sa buhay natin. Maliit man, malaki. Minsan, ano ba susuotin? Anong medyas? Anong sapatos? Paano? Anong kakain? Pero may mga desisyon po na life-defining ika nga, nababago ng kurso ng buhay. Mga desisyong hindi lang nakaka-apekto sa araw mo, sa direksyon ng buong henerasyon at mga susunod na henerasyon. Di ba? Sa Joshua 24 po, kinausap ni Joshua, nakapasok na sila sa Promised Land, ang buong Israel po kinakausap niya, and after niyang litanyahin, isa-isahin niya yung ginawa ng Diyos, paano nag-provide sa kanila, pinalaya sila sa in prison sa Egypt for 400 years, yung provision sa wilderness, victory after victory po sa mga giyera, and then meron po siyang pinost na challenge sa mga iiwanan niya kasi he's about to die. Sabi niya, mamili kayo ngayong araw na to, sino ba pagsisilbihan nyo? Sino ba sasambahin nyo? Sino i-worship nyo? Sabi niya ba, yung mga Diyos-Diyosan ba ng mga ninuno natin? Mga Diyos-Diyosan ng mga nasyon na pinagtatalo natin? O ang tunay na Diyos na nagligtas sa atin? Sabi po sa Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Parang sinabi niya, hindi pwedeng neutral lang, hindi pwedeng pasway-sway lang, hindi pwedeng depende sa mood mo lang, hindi pwedeng pag may blessing lang saka ka mag-worship sa one true God. Kailangan malinaw ang desisyon. Ang powerful lang po ng statement ni Joshua bilang ama, haligi ng tahanan. Sabi niya, para sa akin, at sa aking buong sambahayan, sasambahin namin ang totoong Diyos. Hindi yung pag-okay schedule namin, hindi yung pagka gumaling yung anak ko, sasambahin kita, or pagka wala na kaming problema, sasambahin kita. Hindi lang po yun. Sabi niya, sa lahat ng pagkakataon, nakikita po yan how we speak, how we treat our family members, how we handle money. Kasi either way po, as I end, we are worshiping something or someone, whether we like it or not. If we worship money, we'll become anxious. If we worship approval, we become insecure. If we worship pride, we become unteachable. But if we worship the Lord, we become anchored, guided, and transformed. Kaya po, gusto ko lang kay Joshua, before tapusin natin to, hindi lang naging personal ang decision niya, it's a household decision. We're gonna worship God. Me and my household. Kaya perfect. Family hanap ng Diyos. Kailangan lang niya pamilya na willing magpalid sa Kanya. Tanong, ano mga bagay na minsan umaagaw sa priority mo sa pag-worship kay Lord? Kung titingnan mo daily life mo, obvious ba na si Lord ang pinaglilingkuran mo? O isa lang siyang appendix sa buhay mo na panglinggo lang? O pang araw-araw ba siya? Josue 24:15, pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Salamat po dahil sa kabila ng maraming distractions dito sa mundo na to, marami, Lord, sa gabal sa pag-worship sa iyo, telepono, internet, TV, minsan, Lord, mas nakakapag-browse kami ng Facebook, Instagram, ng ilang oras, pero hindi nagbabasa ng Biblia. Tulungan mo kami, Lord God, na ipamuhay namin ang mga salita mo. Dito, Lord, sa segment na to, araw-araw namin kinakampanya to, na ikaw lamang ang dapat namin sambahin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.